Hello Aries, Sun, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin kung anong mga energies na lalabas po dito for June 1 to 15. Yeah? Death energy, napakaganda. Kasi merong pagbabago, 'di ba? At pag merong pagbabagong ganap sa buhay natin in any area of life, it is indeed an exciting event, no, sa buhay natin. Kasi ibig sabihin, pag may pagbabago, there is excitement. Pag may pagbabago, 'di ba? Ibig sabihin na meron tayong bagong chapter na sisimulan, and that entails, 'di ba? Effort, pero yung effort will be rewarding. 'Di ba? Magandang merong transformation, no, sa kahit anumang parte ng buhay natin. At in this case, no, sa death energy, ito yung mga bagay na babaguhin or sitwasyon na babaguhin ninyo, kasi merong mga bagay or merong mga tao or even situation na figure out ninyo na hindi na to nakakabuti sa inyo, hindi na to nagdadala ng positibong epekto sa buhay ninyo. That's why you are going to decide to change, 'di ba? That particular situation sa buhay ninyo. Kaya maganda na makikita mo na kung ano yung mga hindi na nagsiserve ng inyong highest good, at yan ang tatanggalin mo na. We have Eight of Swords. Maaaring ito, isa sa pwede ninyong baguhin yung perspective ninyo, no? Yung nararamdaman ninyo, how you see things, people, situations sa buhay ninyo. Kasi ito si Eight of Swords, illusion ito. Ito yung mga maling akala ninyo, 'di ba? Ito yung mga sa tingin ninyo sa una, no, parang na-convince kayo, pero marirealize ninyo rito na yun lang palang akala ninyo. 'Di ba? Yung parang in-entertain nyo kasi yung negative energy. In-entertain niyo yung mga negative thoughts ninyo, yung gano'n. Kasi pwedeng feeling ninyo rito restricted kayo, feeling ninyo dito powerless kayo. Pero ang totoo, ang kabaliktaran nun, yun ang totoo. Kasi, 'di ba? Tingnan ninyo yung nakakulong kayo, feeling ninyo nakakulong kayo, 'di ba? Sa paligid ng napapaligiran kayo ng swords. Pero sa likod niyo lang 'yan. Pero sa harap wala naman nakalagay na swords, 'di ba? So if you are going to decide to be powerful, if you are going to decide to take action, pwedeng-pwede ninyong gawin 'yon. 'Di ba? Pwedeng-pwede ninyong gawin 'yon. Kasi unang-una, you can walk. 'Di ba? Makakalakad kayo hanggang hips lang naman yung tali. And yung tali, kitang-kita na hindi naman tight. 'Di ba? Yung pagkakatali sa iyo. Kaya gumalaw-galaw ka lang ng konti diyan, 'di ba? Babagsak yung tali na 'yan, so you can walk freely. 'Di ba? Yung ganoon. So it's just purely an illusion. Okay? Kaya maaring ito yung mababago ninyo. Maaring meron kayo ritong makakausap, merong makakapag-advise sa'yo, merong sabi sa inyo ng advice na yun ang magbubukas ng isip ninyo, yun ang magbabago ng isip ninyo. So, pwedeng isa yan sa mga magbabago na sitwasyon sa buhay ninyo. We have Seven of Wands. Ano din ito, no? You are on a defensive mode dito. So, kailangan din na pag-isipan ninyong mabuti ang bawat galaw na gagawin din ninyo rito, kasi maaaring nai-intimidate kayo rito, no, by other people. Maaaring pinoprovoke lang kayo dito ng ibang tao, 'di ba? Kasi pwedeng nasa magandang estado kayo, nasa magandang sitwasyon kayo sa buhay, sa trabaho, 'di ba? Sa pamilya, kaya maaaring marami naiinggit sa iyo, and maybe those people are trying to intimidate you, trying to disturb your peace, 'di ba? Kaya nasa defensive mode kayo kasi parang pinoprotektahan ninyo yung peace ninyo, pinoprotektahan ninyo yung sarili ninyo, pinoprotektahan ninyo yung posisyon ninyo sa trabaho. Yung ganun ba, no? So, choose your battles. So, yun din ang importanteng reminder dito. Choose your battles. Tignan ninyo ang inyong sitwasyon. If it is necessary to defend, no, yourself, then do so. Pero kung sa tingin ninyo
it's just a waste of time and energy and your effort, then wag na, 'di ba? Hayaan mo na lang, let them be, 'di ba? So what else? We have Hanged Man. Ayan. So this is a time also of introspection, of reflection, 'di ba? Kasi maaring ang iba sa inyo rito talaga kailangang magnilay-nilay, magmuni-muni, hindi lang dahil sa kailangan ninyo ng pahinga, kailangan ninyo ng rest, kailangan ninyo na mag-replenish ng lost energy, but also, maybe may mga bagay kayo na pinagkakaabalahan ngayon na kailangan ninyong ma-realize na hindi na yun necessary. 'Di ba? Na hindi pala yun ang dapat ninyong pagtuunan ng pansin sa ngayon. Kaya kapag nagpahinga kayo, for sure, 'di ba, magkakaroon kayo ng mas maraming oras na makapag-isip-isip, no? Makapagmuni-muni at makapag-re-evaluate ng kung ano man ang mga nangyayari na ano na ang mga sitwasyon ninyo sa buhay sa ngayon. Okay? So, tingnan natin kung ano naman yung mga messages para sa'yo dito in terms of your trabaho, karera, pera. Yan, nagsibagsakan na sila. Unexpected expenses, ayan. So, probably, ang iba sa inyo, baka meron ditong hindi inaasahang pangyayari, kaya merong kailangan pagkagastusan. Merong stethoscope dito, no? So, probably, baka, ang naririnig ko, hospitalization. Baka ang iba sa inyo, pwedeng kayo yung magpapacheck up, or pwedeng kamag-anak ninyo, mahalin nyo sa buhay, or someone na umaasa sa'yo, 'di ba? Or pwedeng merong ibang tao na pwedeng humingi sa inyo ng tulong, 'di ba? Baka sila ay mauospital, magpapa-check up sila, magpapagamot, and hindi yun inaasahan na mayroong mga ganung pangyayari, at maaring siya or sila ay lalapit sa iyo at sa iyo hihingi ng tulong. Pwedeng merong mangungutang sa iyo, pwedeng merong hihingi talaga sa iyo ng pera, 'di ba? Magpapa-sponsor, yung ganun ba? So, depende sa inyong sitwasyon. Okay? So, tingnan natin kung ano pa ang mga messages para sa iyo. So, we have selling. Ayan. So, pwedeng ang iba sa inyo, baka nasa retail industry, no? It's either kayo yung may-ari ng negosyong ito na nasa retail business, or pwedeng kayo ay nagtatrabaho, no, sa isang retail business. So, pwedeng ganon. Pwede rin na baka meron kayong binibenta, no? Baka meron kayong binibentang tindahan, binibenta kayong property, building, so siguro mga ganon, no? Or not necessarily na negosyo itong ganito ang binibenta ninyo. Pwedeng nasa nasa buy and sell kayo na business talaga, no? So, pwedeng ganon. We have debt paid. Wow, so napakaganda. Magandang balita ito, 'di ba? Na magkakaroon na kayo ng pagkakataon na mabayaran na ang mga utang kung meron kayong mga pagkakautang. So, ngayon siguro you have that opportunity na mabayaran niyo na, no, lahat ng inyong pagkakautang. So, there is an opportunity para sa inyo, no? Ayan, so good luck sa iyo diyan. Tignan natin kung ano naman yung mga messages para sa iyo pagdating naman sa usaping puso, usaping relationship, pag-ibig, no? Ayan. So, yung first message ninyo ay secret admirer. Wow. So, mayroong tagahanga kayo, no? Hindi makapagsabi, hindi pa makapag-express ng kanyang nararamdaman sa iyo. So, ngayon, sabi dito, someone has deeper feelings for you than they are letting on. So, ayan. So, siguro hindi ninyo to alam. So, ngayon, alam mo na. 'Di ba? Kung dati wala man lang kayong hint na meron pala kayong sikretong tagahanga, 'di ba? Pero ngayon, ayan na, madidiscover mo na sa ngayon, 'di ba? Mararamdaman mo na, siguro siya. Kaya siya lagi nagpapapansin sa iyo, 'di ba? Kasi yung pala secret admirer mo siya. So what else? Sacred union, honor and treasure your relationship,
for it is truly sacred. Ayan. So, for others of you naman, baka kayo ay nasa isang serious relationship na, no? Siguro engaged na kayo, or baka kayo ay mag-asawa na, 'di ba? Maaring ganon. So pwede na ang iba sa inyo mag-asawa na kasi nag-unite na kayo, yung ganon. So yung marriage, 'di ba, is a sacred union, yung ganon. Kaya pwede na mag-asawa ng iba sa inyo dito, no? At iniimbitahan kayo rito na i-honor ninyo at i-treasure ninyo yung inyong relationship. Alagaan, yung ganon. I-nurture. Friendship. Nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. Ayan. So, pwede na ang ninyo, yung person ninyo, no? Yung ka-love life ninyo is yung person ninyo, maybe at the same time, siya din yung best friend ninyo, no? So, pwedeng ganun. Kaya, even if magjowa kayo, even if mayroon kayong romantic relationship, i-nurture nyo pa rin, no? Yung friendship na meron kayo. Beyond, 'di ba? Nagmamahalan kayo bilang mag-asawa or magjowa, yung friendship ninyo, i-keep pa rin ninyo yun, i-maintain pa rin ninyo yun, at patuloy nyo pa rin na i-nurture, yung friendly relationship ninyo. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.